Assalamualaikum to each and everyone. I'm Eliza Diudog and my topic was all about assumption of art, and art is universal. Number one is literature has provided key works of art. We have two types of Greek epics. Number one is Iliad and number two is Odyssey. And also we have two types of Sanskrit pieces. We have Mahabharata and Ramayana. The Iliad and Odyssey are famous Greek poems that tell stories of war and adventures, exploring themes of heroism, faith, and human nature. Ito ay parang isang universal na wika na nakakaugnay sa mga tao sa lahat ng panahon at lugar. Art has always been timeless and universal, spanning generations and continents, the true and truth. Ito ay parang isang universal na wika na nakakaugnay sa mga tao sa lahat ng panahon at lugar. Naiisip na ang mga bagay na itinuturing na makalikha ay mga bagay lamang na matagal nang ginagawa. Every country and in every generation there is always art. Ito ang pandaigdigan at walang hanggang kalikasan ng sining. Nangangahulugan ito na ang sining ay hindi limitado sa mga partikular na kultura o panahon. Ito ay isang patuloy na presensya sa bawat lipunan sa lahat ng henerasyon natin. This is a misconception when people feel that what is considered artistic are only things those which have been made long time ago. Ito ay tungkol sa malikhaing pagpapahayag, makabagong ideya at kakayahan pukawin ang damdamin at magbigay ng inspirasyon sa pag-iisip anuman ang panahon ng paglikha nito. Age is not a factor in determining art. It's old but old because it is old. Pinaglalaban nila na ang artistikong merito ay dapat na hatulan batay sa malikhaing pagpapahayag nito, epekto at kakayahang kumonekta sa mga manonood, hindi lamang sa edad natin o nito. In the Philippines, the work of Jose Rizal and Francisco Balagtas are not being read because they are old. Example, Sorante at Laura. Beauty of Love, one that is universal and pure. Adarna captured the imagination of the young with its timeless lesson. Psalms to recite. King David, we feel one with him in his conversation with God. Kundiman, we listen to perform or dance. This first assumption then about the humanities is that art has been crafted by all people regardless of origin, time, and place. Ito ay pinapahiwatig nito na ang sining ay isang pangunahing pagpapahayag ng pagkamalikhain ng tao, isang karaniwang wika na nag-uugnay sa ating lahat, anuman ang ating mga pagkakaiba. Ito ay naghihikayat sa isang mas malawak at mas exclusive o pananaw sa isang sining, kinikilala ang magkakaibang artistikong ekspresyon na matatagpuan sa bawat kultura at sa buong kasaysayan natin. A great piece of art will never be obsolete. Ang sining na ito ay hindi lamang isang produkto ng panahon, kundi isang refleksyon ng mga pangmatagalang karanasan at emosyon ng tao. John Stuart Mill's Utilitarianism, 1870. The arts belongs to a higher good on that lies at the opposite end of base pleasure. Ipinaglaban ni Mill na ang mga sining ay nagbibigay ng isang mahalagang anyo ng kasiyahan na nag-aambag sa ating pangkalahatang kagalingan at kaligayahan. Ito naman ay nagalok sila ng mas pino at pangmatagalang kasiyahan kaysa simpleng at nagpapayaman sa ating buhay at ginagawa tayong mas mabubuting tao. Halimbawa, isipin mo ang isang tao na nasisiyahan sa paggugol ng isang gabi sa pakikinig ng klasikal na musika.